Okay, ang gagawin natin ngayon ay mag-ihaw tayo ng pork chop. Pero bago yan, ilalagay muna natin yung marination niya. Ayan, makikita nyo, nilagyan ko siya ng toyo. At saka, yan ang tamang preparation ng kung paano mag-marinate ang pork chop. Ayan, pigaan natin siya ng kalamansi. Okay, pipigayin natin yung kalamansi tapos sasalain natin, ilagay natin sa bowl, saka natin ibubuhos para hindi may halo yung mga buto ng kalamansi para hindi siya papait. Ang kalamansi ay nagsisilbing tenderizer ng meat. Ayan, tapos isunod natin yung bawang para sa ganon, ito naman yung para sa aroma niya. Ayan, kasama na dyan yung paminta. Yan. Yan ang tamang preparation. Ayan, nilagay na ng asukal, nilagyan na ng Sprite, ganon. Okay, makikita nyo dito yung mga ingredient kung paano siya ibinabad at kung paano ang gagawin ng tamang pag-prepare ng marination. Ayan, nakikita nyo. Ayan, siguro mas maganda kung ilalagay sa chiller at aabot siya ng hanggang 2 oras o magdamag sa loob ng chiller bago nyo Ito naman yung procedure ng kung paano maglagay ng uling dito sa ihawan. Kailangan lagyan nyo muna ng palara bago nyo lagyan ng uling. Kasi ang palara, ayan yung nagko-control ayun yung nagme-maintain o para pare-parehas yung apoy na umaangat mapunta doon sa meat. At saka kuwan yan, para hindi maglalasang kalawang yung ihawin natin. Okay, ganyan bago mo lagyan ng uling. Pag nalagyan na ng uling, lagyan na yung screen, tapos ilagay na yung meat. Dahan-dahang ilagay yung meat, ganyan, para hindi siya mabigla. Lagyan nyo ng gap bawat isa para may singawan ng usok at saka apoy. Ayan, makikita nyo. Ayan yung tamang preparasyon ng pag-iihaw. Marami nagsasabi na basta ihaw, ganon, pero mayroong purpose ang bawat isa. Makita nyo, may gap yung bawat meat na nilalagay ko para mayroon siyang labasan ng usok at saka apoy. Okay, paypayan natin para ang purpose ng pagpapaypay ay hindi lang yung magkaroon ng siga yung uling, kundi mamaintain niya, itataboy niya yung usok na may expose doon sa meat. Para sa ganun, hindi masyadong absorb ng usok yung meat. Kasi yun yung isang nagpapasama ng lasa niyan. Pag sobrang expose sa usok. Ayan, kaya pinapaypayan yan. Para sa ganun, yung usok, natataboy siya. Hindi gaanong dumidikit doon sa meat. And at the same time, yung apoy, yan naman yung magsisilbing magkocontrol sa apoy. Yan isang purpose niya. Okay, matatapos na tayo. Ito ay simpleng guide lang po lamang doon sa mga nanonood kung gusto nyo mag-ihaw ng liempo. Ayan, sundan nyo lang. Ayan. Ito, tapos na tayo. At maraming salamat sa inyong panonood. Kaunting guide lang po ito. At sana huwag niyong kakalimutan si Lolo Terong TV. Subscribe nyo po sa YouTube channel.